Yan na guys mga kalingap, yung nakakapangamba. Good news sa mga kalingap at syempre bad news sa mga antay. Legal action ni Kuya Bal, ayan, tutumbukin na rin ba ni Kalingap Edo? Ito na nga po guys mga kalingap, yung matindi po na kapag ka sinundan ni Kalingap Edo yung yapak ni Kuya Bal laban sa mga mapanira, mabalahura. At alam din po natin na ito rin po yung nararanasan ni Kalingap Edo. Malamang sa malamang nasa korte rin po magkikita-kita. Ayan, bilang updates po natin, yan po yung mainit-init po nating pag-uusapan. Pero bago po yan guys mga kalingap, ayan, mega love shoutout po muna sa inyong lahat. At syempre, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, pa-like, share, and comment na rin po. Guys mga kalingap, kung iisipin po natin na yan, napakabilis din po ng mga pangyayari, di ba? Sa mga nangyayari ngayon sa pagiging isang charity vlogger ni Kalingap Edo, hindi po maikakaila na talagang marami rin po ang mga taong natulungan ni Kalingap Edo. At marami pa rin po ang nagpapatunay sa kanyang hangarin na makatulong. Hindi rin po lingid sa kaalaman po ng marami na marami pa rin po siyang mga beneficiary na natutulungan at nabibigyan po ng pag-asa kasi nga nandyan po yung kanyang mga scholars, di ba? At sa panahon ngayon, lalo na sa social media, ayan, grabe. At talaga naman pong napakabilis kumalat ang iba't ibang komento, batikos at paratang, di ba? At kilala naman po natin si Papa Eds na sa halip na nga po ay makipagsagutan sa mga bumabatikos, mas pinili pa po niyang manahimik at ipagpatuloy po ang kanyang pagtulong sa abot ng kanyang makakaya. Ganon pa man po, ayan, bilang isang kilalang personalidad sa social media, hindi po talaga mawawala ang mga pambabatikos at kontrobersya. Ang mahalaga nga po sa huli ay manaig pa rin po yung katotohanan at ang anumang issue ay maresolba sa tamang proseso. So guys, kasabay ng usaping ito, pinag-uusapan po sa ngayon ang mga hakbang na ginawa ni Kuya Bal. Ito na ba ang tamang paraan upang ipagtanggol ang sarili? Panagutin ang sino mang mapatunayang lumabag sa batas? Nararapat din po ba kaya na ito ay sundin ng iba? O mas mabuti po kayang hayaan na lamang po sila? Aba ay paano naman po kung talagang sila naman po ay sumusubra na, di ba? Sa mga nangyayari po sa ngayon guys mga kalingap, kung pinili nga po ni Kuya Bal na dumaan sa legal na proseso upang ipagtanggol ang kanyang pangalan, maaari na rin ba na gawin po ito ni Kalingap Edo? Syempre kung naniniwala nga po si Kalingap Edo na may sapat po siyang batayan at ebidensya, why not, di ba? Kasi nga isa rin po itong option na talagang pinapayagan po ng batas. At syempre po anumang legal na hakbang syempre dapat po itong nakabatay sa katotohanan at nandyan na rin po yung ebidensya at tamang proseso. Kayo po guys mga kalingap, ano po ang inyong opinion? Nararapat po ba na tahakin din po ni Kalingap Edo ang legal na proseso tulad po ng mga ginagawa po ni Kuya Bal laban sa mga taong patuloy nga pong sumisira ng reputasyon? Ano po sa palagay nyo? Ayan, comment lang po kayo sa ating comment section. So guys mga kalingap, batid din naman po natin yung mga kinakaharap sa ngayon ni Kalingap Edo, yung mga reactors na talagang patuloy nga po siyang kino-content, patuloy na hinuhusgahan yung pangalan at pagkatao ni Kalingap Edo. Aba, paalala lang po mga kapatid, tigil-tigilan na po yung mga panghuhusga, yung panglalait sa pagkatao ni Kalingap Edo. Baka isa po kayo na mataranta, maalerto kung sakali man po na sundan ni Kalingap Edo yung yapak ni Kuya Bal na dumaan sa legal na proseso, magkaroon ng legal action para sa mga taong patuloy nga pong nilalait, hinuhusgahan si Kalingap Edo. Diba, yan naman po yung ating nakikita. May ilan nga pong mga reactors na talagang patuloy pong kino-content, hinuhusgahan yung pagkatao ni Kalingap Edo. Na ang matinding dahilan po nila kung kaya nga po patuloy po nilang kino-content si Kalingap Edo na hanggat hindi nga daw po tinitigilan ng mga Kalingap reactors na kino-content si Viancy, si TQ, hindi daw po nila titigilan din si Papa Eds. Napakababaw naman po pala talaga yung kanilang mission sa pagiging isang tunay na reactor. Na kumbaga po yung kanilang vision at mission bilang isang tunay na reactor dun lamang po pala mapupunta sa pagiging mapanghusga, mapanglait. Kung kaya hindi na nga po tayo magtataka kung bakit ito nga po yung magiging dahilan kung kaya nga po hahakbangin ni Kalingap Edo yung legal action. Kaya naman ngayon pa lamang po ay talagang mag-isip-isip na po at baka sa bandang huli kayo po yung luluha, magmamakaawa. Kaya naman ngayon pa lamang po magpakumbaba na, baguhin na yung
strategy. Dahil ang totoo po nito, nakikita na po natin yung mga nangyayari doon sa mga taong kasama sa mga kinasuhan ni Kuya Bal. Ngayon pa lamang po ay talagang natataranta na po sila. Naalerto na yung kanilang kaisipan at ang ilan nga po na nakikita natin ay talagang naglalapagan na ng kanilang mga GCash para humingi ng tulong. Ayan, kahiya-hiya na yung dating, di ba? Daig pa po nila yung mga nagpapalimos at kung saan nga po dito pa sa social media sila nagmamalimos para maitulong po nila at magamit sa ikinaso po sa kanila ni Kuya Bal. Yan po yung matindi na talagang napakahirap pong tanggapin, di ba? Na ayon nga po kay Kuya Bal doon sa mga taong kasangkot sa kanyang mga kinasuhan. Hanggat may panahon pa, sige pa, sige balahurahin nyo pa ako. Gawin nyo na yung gusto nyo. Angasan nyo pa hanggat gusto nyo. Ayan, yan po yung mga sinabi ni Kuya Bal. So yun nga po guys mga kalingap, ano kaya yung nararamdaman po ng mga taong kasangkot sa legal action ni Kuya Bal? Para sa akin guys mga kalingap ay talagang sa ngayon ay talagang kinakabahan na po sila. Dahil ang matindi nga po nito at nakakapangamba kung saan nga po ang pamamaraan ng pagkakaso ni Kuya Bal ay talagang kung saan nga po ipinanganak yung taong kakasuhan ay doon nga po siya pupunta. Kung saan doon po nila haharapin yung ikinaso sa kanila ni Kuya Bal. At ang malupit nga po nito ay talagang napakalaking halaga ang dapat po nilang gugulin sa kasong ito. Kung saan ayon din po kay Kuya Bal yung kinita po nila sa pagko-content sa pambabalahura. Sinisigurado po ni Kuya Bal na dito rin po mauubos. Guys mga kalingap, pakinggan po natin at panoorin yung mga pahayag po ni Kuya Bal at dito pa lamang po ay talagang maaalarma na yung mga taong sangkot po dito. Angas pa rin po ba? Gusto ko yung dubli angas. Yung walang kaba. At doon ako magkakaso sa inyo para malayo ang pupuntahan ninyo. Ang abogado nyo, kung may abogado kayo, puntahin nyo sa Davao. Malalag, Davao del Sur. Doon ako pinanganak. At doon ako magsasampa ng kaso. Patong-patong na kaso. Lahat kayo. So ayan guys mga kalingap, talagang napakaliwanag, napakahirap harapin po yung mga ganitong pangyayari. Kung kaya ingat po sa mga paninira, sa pambabalahura nga po sa kalingap. Dahil alam po natin na ang lahat po ng iyan ay may mga nakaakibat, may mga nakasalalay, nakaparusahan. So abangan po natin yan na ang kanilang paghaharap sa korte. At syempre guys mga kalingap, isa pa po, hindi lamang po yung mga nambabalahura at nagpatulpo ang kakasuhan ni Kuya Bal at ni Kalingap Rab, maging nga po yung mga nagpapakalat ng fake news. Lalong-lalo na nga po yung mga nanguhusga kay Kalingap Edu. Yun pong patuloy na kinokontent na wala naman pong basihan at syempre yun pong nagparatang nang wala naman pong katotohanan na hanggang ngayon naman po ay wala pong ipinakikitang pruweba, di ba? Ayan po guys mga Kalingap yung atin pong updates. Abangan nyo po yung ating next video. Ayan, patuloy po nating suportahan ang Team Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang and Kalingap Rab.